pinaparatsyadang balita dito sa Frontline Express. Ilang probinsya lubog pa rin sa baha dahil sa ulang dulot ng habagat. Habang dito sa Metro Manila, humupa na ang tubig at tumambad naman ang mga basura. Low pressure area sa loob ng PAR inaasahang magiging bagyo sa mga susunod na oras. Patuloy nitong pinalalakas ang habagat na nagpapaulan sa Luzon. LTFRB Chairman Vigor Mendoza at Transport Cooperatives Chief Chofilo Guadis sinuspindi ng Ombudsman. At sa Sports Express, Pinoy pole vault champ EJ Obiena muling tumalon sa tagumpay. Wagi ng ginto sa Golden Sand 2026 sa Poland. Umakyat na sa 26 ang patay sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo at habagat. Karamihan sa mga nasawi ay dahil sa pagkalunod na natabunan ng gumuhong lupa. Nagdulot naman ng malawakang pagbaha ang malakas na ulan kahapon sa malaking bahagi ng Luzon. Pero kahit na tumila ang ulan, marami pa rin pong probinsya ang lubog pa rin sa baha. Para sa latest live mula sa Macabebe sa Pampanga, may express report po dyan si Dave Abuel. Dave, gaano kataas ba yung baha dyan sa kinatatayuan mo? Ruth, kanya-kanyang diskarte ang mga residente sa mga bayan ng Apalit at Macabebe sa Pampanga. Ilang linggo na kasi silang lubog sa bahang dulot ng ulang dala ng habagat. Sa Barangay San Vicente, Apalit, sumasakay ang mga residente sa mga balsa gawa sa kawayan at galon ng tubig. Magbabayad na lang daw sila ng 50 pesos imbes na suungin ng baha at mabasa ang kanilang mga pinamili. Abot bewang daw kasi ang taas ng baha sa ilang lugar sa kanilang barangay. May iba naman na sa mga matataas na kolong-kolong sumasakay para makatawid sa baha. Ang tindahang ito ng mga pagkain naglagay na ng takip na plywood para mapigilan ang pagpasok ng putik. At dahil nga mataas ang tubig patawid ng Apalit papuntang Macabebe, punuan ang mga dumaraang libreng sakay. Maging kami naghintay ng ilang oras bago makasakay. Pagdating sa bayan ng Macabebe, kumpulan ang mga bangkero na nag-aabang ng mga pasahero. Mataas pa rin kasi ang baha kahit umaaraw na at paminsan-minsan na lang ang ambon. Ang isang tindahan malapit sa munisipyo, hindi na raw talaga naglalagay ng sandbag. Pumapasok naman daw kasi ang tubig lalo na kapag inaalon ng mga dumaraang sasakyan. Doble dagok naman daw ang danas ng tinderong si Lindon. Bukod sa mahina raw ang kita dahil sa baha, kumukonsumo pa ng kuryente ang gamit nilang pump na nag-aalis ng pumapasok na tubig. Paliwanag ng MDRRMO ng Macabebe, catch basin daw ang kanilang lugar at ang karatig bayan. Sa kanila raw ang bagsak ng tubig mula sa Pampanga River. Idagdag pa ang high tide na nagpapalala ng baha. Ruth, sa ngayon mataas pa rin ang baha rito sa Macabebe, Pampanga. Bahagyang umaraw kaninang bandang tanghali pero nitong hapon ay kumukulimlim na naman at nagbabadya na naman ang ulan. Inaasahan ang pag-ikot ngayong hapon dito sa Macabebe, Pampanga ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Yan muna ang latest mula rito sa Pampanga. Balik sa iyo, Ruth. Dave, nabanggit mo nga na medyo ambon na lang yung nararanasan nyo dyan. Pero dun sa mga nakausap mo na residente, pag ganitong panahon, pag ganitong buwan, talaga bang nagtatagal yung baha pag on-off ito, pag pawala-wala itong ulan? O gaano katagal kaya sila inuulan na dyan? Base doon sa mga nakausap ko, mga residente dito sa Macabebe, Pampanga, Ruth, yung itong nararanasan nilang pagbabaha. Sa tansa nila, usually daw kasi July, August itong nararanasan. At umaasa sila come September kapag gumanda na yung panahon ay sana naman ay humupa na at hindi na makaranas pa ng pagbaha dito sa Bebe, Pampanga. Ruth. Yan po ang Express Report ni Dave Abuel live mula sa Macabebe, Pampanga. Hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan ng ilang lugar naman sa Bataan dahil din po sa baha. Kaya naman ang mga residente, kanya-kanyang diskarte sa masasakyan. At live mula sa Bataan, may Express Report si Mon Gualvez. Mon, nasaang bayan ka ba dyan sa Bataan at kamusta yung mga residente?
Ruth, nandito ako ngayon sa bayan ng Dinalupihan na talagang hanggang sa ngayon may mga baha pa rin na naitatala dito sa lugar, pati na rin lalo sa katabing bayan ito na Hermosa na mula bewang hanggang dibdib pa rin o hindi bababa sa 5 talam taas ng tubig kahit hindi na masyado umuulan ngayong araw. Makikita sa drone video ng News 5 na lubog pa rin sa baha ang lahat ng mga bahay sa Barangay Almacen sa Hermosa. Ang mga kalsada hindi na makita, balot pa rin ng tubig. Hindi rin nakaligtas sa matinding baha ang paaralan sa lugar, gayon din ang mga palayan. Kaya nga ang tanging transportasyon dito ay mga bangka. Katabi lamang ng ilog ang naturang barangay kaya mabilis maapektuhan tuwing umaapaw ito. Catch basin pa naman ang lugar ng mga tubig na galing sa ibang bahagi bago lumabas ng Manila Bay. Bukod sa Hermosa, problemado rin sa baha ang katabing bayan nito na Dinalupihan. Lahat kasi ng 46 na barangay rito na apan ng pagbaha. Huli raw nilang naramdaman yan noong 2014. Ang sabi, Ruth, ng MDRRMO nitong bayan ng Dinalupihan talagang sa mga tubig galing sa bundok, yung pinaka-concern nila dito sa bumagsak at nagdulot nga ng baha sa kanilang lugar. Idagdag pa yung malaking volume daw ng ulan na talagang hindi kinagos ng drainage, kaya talagang ganito, mabagal ang pagbaba ng tubig dito sa kanilang area. Usually daw dapat, aabutin lang ito ng oras. Pero ngayon, inaabot na nga ng halos isang araw, hindi pa rin talaga nagsusubside yung tubig. Doon sa Hermosa, inaabot daw kung ito ay hindi na talaga uulan bago tuluyang humupa ang baha. Isa rin sa problema, Ruth, ng mga residente doon lalo sa may Barangay Almacen, yung tubig nila naapektuhan na yung kanilang water system dahil nga sa nagiging kontaminado na raw dulot ng malalim na tubig na baha. Ruth? Una mo naman yung binanggit mo nga halimbawa dyan sa Dinalupihan, sinabi mo naman yung factors, halimbawa yung grabe din talaga yung binuhos na ulan. Pero 2014 pa kamo nila na-experience yung ganyang katindi. Paano naman yung mga nakatira na malapit doon sa ilog? Gayon ba, this time ba may mga kinailangang i-evacuate? Oo, Ruth, actually, ang sabi nga ng bayan ng Dinalupihan, yung 2014 daw, yan yung at ng 46 barangay affected ng mga pagbaha. At ngayon lang daw ulit ito na ulit. Kaya naman sa ngayon, yung mga nakatira sa mga low-lying areas at yung malapit nga sa mga ilog or mga water system dito sa bayan, kinailangan ng ilikas pansamantala. Aabot sa 40 na pamilya o katumbas yan ng 1,578 na individuals ang nananatili muna ngayon sa mga evacuation center. Tanging barangay at lokal na pamahalaan pa lamang nakakapagpaabot daw ng relief goods or mga tulong, ayuda residente, kaya sabi nila tatagal lamang doon na ilang araw itong kanilang ayuda. Umaasa sila ng tulong pagdating sa provincial maging sa national government para masuffice naman yung pangangailangan ng mga residente. Pero oras naman doon na mag-subside na yung baha, nagbabalikan na rin naman daw ang mga bakwit sa kanilang mga bahay. Ruth? Mon, isa pang gusto kong itanong, yung sinabi mong posibleng contaminated yung water supply. Ano daw ang plano, halimbawa ng mga otoridad para matugunan niyaan? Well, technically, kailangan maayos talaga yung pinaka-water system kasi nabababad talaga ito ng tubig baha tuwing binabaha itong Barangay Almacen. So no choice sa mga residente kundi magsibili muna na maiinom, particularly para nga mas safe sila sa kontaminasyon at sa mga posibleng sakit kung sakasakaling iinumin yung tubig galing sa gripo kasi nga medyo nagkukulay iba na o ibang kulay, mapusyaw yung kulay daw na lumalabas sa mga gripo ng mga naturang barangay na apektado ng labis na pagbabaha. Ruth? Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez live mula sa Dinalupihan, Bataan. Problema rin po sa Hagonoy, Bulacan ang baha na matagal mawala. Dagdag pasakit pa raw ang mga nategang flood control projects doon. At live mula sa bayan ng Hagonoy, may Express Report si Mobile Journal Daniel Dayaw. Daniel, naku, nasaan ka ba? Parang ilog na ata yan tinatayuan mo. Kamusta ang mga residente dyan?
Yes, Ruth, patuloy nga ang pag-ulan dala ng habagat dito sa Hagonoy, Bulacan at yung matinding baha nananatiling problema pa rin ng maraming residente dito sa Barangay Santa Monica. Bunsod ng matinding pag-ulan dala ng habagat, karamihan sa mga barangay sa Hagonoy ang lubog pa rin sa baha. Ang isang subdivision, nagmistulang ghost town dahil higit sa kalahati ng mga residente ang lumikas na. Ilang taon na raw kasing hindi humuhupa ang tubig sa lugar. Pangkaraniwan na rin daw sa kanila ang paggamit ng bangka at elevated tricycle. Nasanay na raw kasi silang gamitin ang mga ito bilang alternatibong transportasyon. Samantala sa Barangay Mestiza, tapos na flood control project. Dahil dyan, naipon ng tubig sa ilang lugar. Panawagan ng mga residente, sana'y magkaroon ng konkretong solusyon sa taon-taon ng pagbaha. Samantala sa Kalumpit, Bulacan naman, kanya-kanyang diskarte ang mga binahang residente. Marami sa kanila gumawa ng makeshift na mga bangka. May gumamit din ng gulong ng truck bilang floater ng kanilang paninda. Ang ilan, gumamit ng bubungan ng kotse na gawa sa fiberglass para maghatid ng mga taong tumawid sa baha. Extra income din daw ito ngayong tag-ulan. Ruth, nandito nga tayo ngayon sa Barangay Santa Monica, Purok 9. At kung makikita mo sa aking likuran or sa aking mismong katabi ay yung tulay na gawa sa kawayan. Ito yung pinagtagpi-tagpi ng mga residente dahil ayon sa kanila, ilang dekada na raw na hindi humuhupa yung baha dito. So sabi mo kanina, Ruth, ay parang dagat, parang ilog na. Pero hindi, Ruth, ito ay kalsada ayon sa mga nakausap kong residente. So, ang sabi nila, ito daw yung kalsada. So ngayon hanggang tuhod, pero pumunta ka dun sa Gawidon hanggang Bewang. So kung pupunta ka naman dun sa kabila, hindi yun kalsada, Ruth, bukirin yun. So hanggang leeg naman. Pero Ruth, ang sabi kasi ng mga residente dito ay hindi pa daw to yung pinakamalalim dahil sa ngayon low tide pa. Pero kapag daw nag-high tide, umaabot ng 5'2" or may 5'2" na high tide. So ibig sabihin umaabot ng lampas tao or umaabot din ng hanggang leeg yun ditong parte. So Ruth, yun muna ang latest. Balik sa'yo. Daniel, yung sinasabi mo kasi parang kumbaga ilang dekada na nilang na-experience na ganyan, ano, yung pagdating naman nga sa flood control projects, ano nga daw ang plano para doon sa kanilang lugar? Yes, tama ka dyan, Ruth. Kanina nung nag-ikot-ikot tayo at nakausap natin ilang residente, ang sabi ni flood control projects na hindi naman naituloy. So ang tugon naman, tuloy daw sila nakikipag-communicate or hopeful na gagawin ng national agencies like DPWH kasi kailangan daw nila ng tulong. So ang pinaka-sinasabi nila kasi dito ay maraming bukirin pero yung iba kasi naging palaisdaan na. So ang sinasabi ng LGU dito ay kailangan nilang magkaroon ng dike na project. So far wala pang nilalabas yung LGU mayor kung paano ba yung magiging sistema ng flood control. So kung nakikita mo nga sa akin, patuloy pa rin yung low tide, mapa-high tide, baha pa rin dito, Ruth, sa Santa Monica. Yan po ang Express Report ni Daniel Dayaw live mula sa Bulacan. Sa Weather Express, patuloy na nagpapaulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon po sa Pag-asa, makararanas ng malalakas na buhos ng ulan hanggang bukas sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Makulimlim hanggang sa pabugso-bugsong pag-ulan naman ang posibleng maranasan dito sa Metro Manila, La Union, Benguet, Pangasinan, Ilocos Sur, Abra, Central Luzon, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Samantala, isang bagyo at 2 low pressure area ang binabantayan sa loob at labas ng PAR. Ang LPA sa loob ng PAR ay posibleng maging bagyo sa mga susunod na oras. Ayon sa Pag-asa, hindi naman ito tatama sa lupa, ang 2 bagyo. Pero palalakasin po niyan ang habagat. Ipinagtanggol ng palasyo si First Lady Liza Araneta Marcos. Kasunod yan ng mga batigos sa post ng unang ginang sa kasagsagan ng pag-ulan kahapon. At live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili-Mase. Ano ba yung naging sentro ng reaksyon dyan ng Malacanang na post ditong si First Lady?
Unawaan daw ng Malacanang kung meron mang mga bumabatikos sa post sa social media account ni First Lady Liza Araneta Marcos. Kahapon kasi matatandaan natin na nag-post si FL na siya ay nasa birthday sabbatical at sa gitna yan ng kasagsagan ng napaka-terribleng traffic at matinding pagbaha sa Metro Manila. Kanina tinanong natin si Palace Press Officer Claire Castro kung ano ang masasabi ng Malacanang tungkol sa mga bumabatikos sa social media post na ito. Ang sabi ni Yuse Castro, nauunawaan nila kung meron mang nasaktan, na-offend o sumama ang damdamin dahil sa post na ito. Pero paalala nila na ito naman daw si First Lady Liza Marcos ay nagbigay na prior maka-experience ng sama ng panahon ang ating mga kababayan. Nariyan daw yung kanyang mga ipinapatupad na programa gaya na lang nung Love for All at pamimigay ng kanyang assistance, pamamahagi ng bigas even prior daw doon sa na-experience na magkakasunod na sama ng Nakikita rin daw doon sa post na nagpaalala rin naman si First Lady Liza Marcos na stay safe and dry habang kasagsagan ng ulan. But again, nirerespeto raw nila yung sinasabi ng ibang tao. Pakinggan natin yung paliwanag ni Undersecretary Claire Castro. Bago nga po dumating itong malakas na bagyo kahapon, ay nagkakaroon na po at gumagawa na po ng aksyon ang ating First Lady. Kabilang na dito yung pamamahagi ng rice assistance sa mga na-offend or sumama ang kanilang sa pag-post na to. Walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady, kundi para ipabatid lang na ang isang kaarawan habang tayo ay nabubuhay ay mahalaga na ipagpasalamat sa ating may kapal. At hindi naman po rin nagkukulang ang ating First Lady sa kanyang pagtulong. Sa ibang usapin naman, Ruth, nagpaabot na rin ng pakikiramay si Pangulong Bongbong Marcos sa nangyaring shooting incident dyan sa isang universidad sa Zamboanga. Sabi kanyang na malinaw yung ipinag-utos ni Pangulong Marcos sa mga law enforcers na magsagawa ng isang malalimang investigasyon dyan sa nangyaring shooting incident dahil nais daw nilang makatiyak na isa sa pinakaligtas na lugar sa ating bansa ang mga paaralan, lalo na't dyan daw ipinagkakatiwala ng mga magulang ang kanilang mga anak para mag-aral. Pakinggan natin ang naging mensahe ng Malacanang tungkol dyan. Na ang mga kabataan natin ay naggagabayan, hindi lamang ng kanilang mga magulang, kung hindi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa ganitong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung papaano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan. Magsilbing aral po sana ito, huwag itolerate ang ganitong klaseng pananalita. Sa ngayon daw, Ruth, pinag-aaralan na ng mga kaukulang ahensya kung ano-anong mga hakbang pa ang pwedeng gawin para maiwasang maulit ang mga ganitong uri ng insidente. Yan muna ang Yan pong Express Report ni Maricel Halili live mula sa Malacanang. Nagpahayag naman ng pagkabahala ang Education Department sa nangyaring karahasan sa paaralan sa Zamboanga City. Sa isang pahayag, sinabi ng DepEd na handa itong magbigay ng tulong sa eskwelahan, mga estudyante at sa kanilang pamilya. Nanawagan din po ang ahensya sa publiko na iwasang magpakalat ng mga sensitibong content tungkol sa insidente. Ayon naman sa pamunuan ng paaralan, prioridad nila ang kaligtasan ng mga estudyante. Pumiling po sila ng privacy para sa mga apektado ng insidente. Sinuspindi na rin ang klase sa naturang paaralan hanggang bukas. Susunod, mga ahas naglabasan sa kasagsagan ng pagbaha sa Iloilo. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Humupa na ang baha sa ilang lugar sa Metro Manila pero kasunod naman yan,
tumambad ang sangkaterbang basura sa mga kanal at kalsada. At live mula sa Quezon City, may express report si Ian Suyon. Ako Ian, gaano ba karaming basura ang nahakot dyan? Ruth, alam mo, matapos nga ang matinding ulan at pagbaha ay putik at basura naman ang tumambad sa mga binahang residente ng iba't ibang barangay dito sa Quezon City. Kaya nga ang pangunahing hiling nila bigyan sila ng agarang tulong dahil hirap na hirap sila sa paglilimas at pagliligpit ng mga naiwang putik at basura bunsod ng baha. Wala na nga pag-ulan at pagbaha dito sa Barangay Mariblo. Isa ito sa mga pinakaapektadong lugar dahil sa walang patid na pag-ulan dulot ng hanging habagat kahapon. Ayon sa mga residente, mahigit 6 na talampakan daw ang inabot ng baha dito kaya't nahirapan silang makaalis sa kanilang mga bahay. Kinailangan na nga gumamit ng bangka para lamang makuha ang ilang mga binahang residente. At nang wala ng ulan, tila naging dagat ng basura naman ang lugar. Ngayong araw lang din kasi halos humupa ang baha kaya't ang mga nakatira rito ay ngayon pa lang din nagsisimulang makapaglinis. Sinusulit na raw nila yung pagkakataong makapag-ayos ng mga gamit at makapagpatuyo habang may araw pa. Tambak na kasi ng mga basura at putik ang mga naiwan sa kalsada. Samantala, tuloy-tuloy din ang ginagawang paglilinis ng Quezon City Sanitation and Cleanup Works Department sa ilang creek na nabarahan na ng mga basura. Tulad na lamang sa G. Araneta Avenue kung saan nagkalat ang mga sangkaterbang plastik. Maging sa Barangay Del Monte kung saan lampas tao rin ang baha kahapon. Nagsimula na rin ang cleanup works sa sangkaterbang basurang nagkalat sa mga eskinita matapos nga ang pagbaha. Ruth, nakatanggap din tayo ng ulat na nagsimula ng mag-uwian. Nung ilang mga residente na nag-evacuate muna sa kanilang mga evacuation center sa kasagsagan ng pagbaha kagabi. Sa paglilinis naman kanina, naabutan natin may umiikot dito na mga fire trucks na binobombahan yung ilang mga maputik na kalsada. At ang tanging hiling na lang ng mga residente ngayon dito, sana daw may mga garbage trucks naman na magtungo. Dahil kung makikita nga ninyo, ito isa itong basketball court at ang likod mismo niyan ay yung ilog o yung creek na umapaw at nagresulta nga ng pagbaha dito sa lugar na ito. At makikita ninyo yung kalat, yung dami ng basura na nasa likuran ko, pati mga putik, halo-halo na yan, may plastic, may sako, may mga batsa pa dyan, may mga kahoy, mga bote na mula dun sa ilog ay umapaw at naiwan dito pag hupa nga nung baha. Kaya ang gusto nga sana nila ay malimas na muna, makolekta na muna ng garbage truck yung mga basura bago mabombahan to para tuluyan ng luminis yung kalsada. Kasi ang problema nila dito, Ruth, kapag ka natagalan daw to, posibleng mangamoy itong mga basura na ito. At isa pa nilang pangamba, baka daw umulan uli at magbaha na naman dito sa kanilang lugar. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ruth. Yan po ang express report ni Ian Suyo live mula sa Quezon City. Paiigtingin pa ng MMDA ang mga hakbang kontra baha matapos malubog sa tubig ang ilang lugar sa Metro Manila kahapon. At live mula sa Mandaluyong, may express report si Gerard De La Peña. Gerard, ano ba ang plano ng MMDA tungkol nga dito sa matinding pagbaha para ma-resolve yan kahit papano? Naku Ruth, oo, medyo marami-raming ang plano ng MMDA. Pinagpaplanuhan na ito ngayon dahil mukhang titindi pa yung mga pag-ulan natin dahil nga dito sa climate change. Ayon sa MMDA, base sa datos na nakuha nito mula sa Pag-asa, ang bumuhos na ulan kahapon sa loob lamang ng 5 oras ay 4 na beses ng dami ng ulang dala ng Bagyong Ondoy sa loob ng isang araw noong 2009. Kaya kahit ang mga lugar na hindi naman binabaha, nalubog sa tubig. Paliwanag pa ng MMDA, hindi ito kinaya ng mga drainage na idinisenyo para sa mas kakaunting ulan. Kaya naman pinag-aaralan na ngayon ng MMDA at ng DPWH ang pag-update sa Drainage Master Plan ng Metro Manila. Kumukonsulta na raw ang MMDA sa Dutch company na Haskonin para makagawa ng mga nature-based solutions, gaya ng paggawa ng mga retention pond, katulad sa Camp Aguinaldo o sa Rizal Memorial Sports Complex para ipunin muna ang tubig bago ito i-release sa mga daanan ng tubig. Sa tingin din ng MMDA, matindi ang problema natin sa basura. Kaya gagawa na raw ito ng technical working group kaugnay ng mungkahing single ticketing system para sa mga nagkakalat at illegal na nagtatapon ng basura. Sa ganitong sistema, pag mumulta ₱1,000 ang mga mahuhuling nagkakalat, maski sa ang lungsod pa mahuli. Ayon kay Las Piñas Congressman Mark Santos na dumalo rin sa meeting ng Metro Manila Council ngayong araw, wala namang boundary ang basura. Halimbawa, ang basurang itinapon sa Quezon City ay hindi malayong mapunta sa ibang lungsod dahil konektado ang mga daanan ng tubig sa Metro Manila.
Ayon naman kay San Juan Mayor at Metro Manila Council President Francis Zamora, bukod sa pagtataas ng multa, importanteng ituro ang disiplina sa publiko. Ruth, aminado naman ng MMDA na mauulit at mauulit yung pagbahang naranasan natin kahapon. Kaya naman nakikipag-coordinate raw ito sa DPWH at saka sa mga lokal na pamahalaan para makagawa ng karapatang aksyon. Ruth. Gerard, yung binabanggit mo nga, medyo maraming plano itong MMDA. Meron ba silang pondo para sa 2027 national budget pagdating dyan sa binabanggit mo, halimbawa flood control, dredging ng mga ilog, itong sa mga sa mga waterways Alam mo, Ruth, parang medyo allergic na tayo sa term na flood control. Pero sinabi ng DBM, ng Department of Budget and Management, na yung pondo nito para sa flood control para sa susunod na taon ay para doon sa pagpapatuloy ng mga nasimulan ng flood control projects at doon sa mga maintenance ng mga existing projects. Dahil kapag basta raw ito binitawan ng pamahalaan, baka raw mas magastos pa ito para sa ating lahat. So kailangan itong mga pondong ito. Now, yung para doon sa dredging at doon sa paggawa nitong updated master plan, may makikipag-coordinate pa raw ang MMDA sa DPWH para maihain ito sa mga mabatas habang dinidinig yung ating national budget para sa susunod na taon. Ruth. Yan po ang Express Report ni Gerard de la Peña live mula sa Mandaluyong. Susunod, 2 transport officials sinuspindi ng Ombudsman. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Sinuspindi ng Ombudsman sina LTFRB Chairman Vigor Mendoza at Office of Transportation Cooperatives Chief Chofilo Guadis. Kaugnay po ito ng patuloy na paggamit sa lumang IT system na Stradcom noong namumuno pa sila sa Land Transportation Office. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, noon pang 2013, natapos ang kontrata ng gobyerno sa Stradcom. Pero mismong sina Mendoza at Guadis daw ang nag-utos na gamitin pa rin ang serbisyo nito. Yan ay kahit pa may bagong Land Transportation Management System o LTMS na. Ayon sa Commission on Audit, nagresulta ito sa karagdagang 13.3 billion pesos na computer fees para sa mga motorista. Dahil po dyan, pinatawan sila Mendoza at Guadis ng 6 na buwang preventive suspension ng walang sahod. Nahaharap din ang dalawa sa reklamong administratibo. The preventive suspension is intended not as a penalty, but to preserve documents and evidence and prevent possible further malfeasance or misfeasance in office for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay ng balitang yan, sinabi ni dating LTO Chief Mendoza na nirerespeto niya ang ipinataw sa kanyang suspensyon ng Office of the Ombudsman. Magandang pagkakataon daw ang gagawing investigasyon para mapatunayang wala siyang kasalanan. Wala pa namang pahayag ukol dito si dating LTO Chief Guadis. Sa ibang balita, 5 ang sugatan matapos ang pang-aararo ng isang dump truck sa kalsada sa San Ildefonso, Bulacan. Sa kuha ng CCTV, makikitang binangga ng truck ang isang puting pick-up at pulang sedan. Nadamay din sa karambola ang isang motorsiklo. Sugatan ang sakay ng mga inararo ng truck. Base sa investigasyon, nawalan umano ng preno ang truck. Hawak na ng San Ildefonso Police ang driver nito. Nahaharap siya sa reckless imprudence resulting in multiple damages to property. Susunod, mga ahas nakiswimming sa baha sa gitna ng pananalasa ng habagat. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Ininspeksyon ng DPWH ang flood control projects sa Navotas City. Sa kabila kasi ng malalakas na ulan, hindi binaha ang lungsod. Ayon sa ahensya, nakatulong daw ang pumping station sa kanilang lugar. Iginit din ng mga opisyal na mabilis humupa ang baha sa iba pang syudad sa Metro Manila, kabila ng magdamag na ulan kahapon. Pero aminado silang hindi madaling masolusyonan ang problema sa baha. Mitigate na lang, that's all we can do. Nakita nyo naman yung flooding all over the world, even in developed countries, bumaba. So, but we just have to mitigate what we can.
Nagsilabasan ng mga ahas sa gitna ng matinding baha at ulan sa ilang lugar sa Iloilo. Sa barangay Gustilo sa bayan ng Lapas, nasa 7 talampakang ahas ang nahuli ng barangay. Nakuha raw ito sa ilalim ng tulugan ng isang residente. Habang sa Haro, Iloilo, kita sa CCTV ang tila paglikas ng 2 ahas habang lumalangoy sa tubig baha. May nakita ring isang ahas sa loob ng isang bahay sa barangay Tabuk, Suba. Wala naman pong naiulat na nasaktan sa insidente. Sa Showbiz Express, pinarangalan na ang mga natatanging pelikula at aktor sa Cinemalaya 22. Kabilang po sa big winners sina Po Kwang ng pelikulang Two Valid IDs at Ruby Ruiz ng Status Rejected. Tayo sila sa Best Actress Award. Ito na ang pang-apat na Cinemalaya Award ni Ruby dahil dito nalampasan niya ang record ni Eddie Garcia with 3 acting wins. Samantala Best Actor si Martin Del Rosario ng Tayo Lang ang Nakakaalam. Tayo rin sa Best Supporting Actor sina Lucas Andalio ng Mag-iina at KD Omalin ng Hands of God. Best Supporting Actress si Between Escalante ng Animal. Best Full-Length Film ang Mag-iina at Best Director si Giancarlo Abrahat. Susunod, Pinoy pole vault champ EJ Obiena wagi ng ginto sa isang kompetisyon sa Poland. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Mga kapatid, doble ingat pa rin po tayo dahil posible pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa Pag-asa, makararanas ng malalakas na buwas ng ulan hanggang bukas sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Makulimlim hanggang sa pabugso-bugsong pag-ulan naman ang aasahan dito sa Metro Manila, La Union, Benguet, Pangasinan, Ilocos Sur, Abra, Central Luzon, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Manatili pong nakatutok sa News 5 para sa latest sa epekto ng habagat. Nagbigay ng tulong ang Alagang Kapatid Foundation sa mga binahang residente sa Barangay Francis, Kalumpit, Bulacan. Kabilang po sa pinamigay ang relief goods, personal hygiene kits at beddings. Laking pasalamat naman ang mga residente na apektado ang pamumuhay ng pagbaha tuwing umuulan at high tide. Naging posible po ang relief operations ng Alagang Kapatid dahil sa suporta ng mga partner at donors. Misyon po naming dumami pa ang maabutan ng tulong. Para sa mga gustong makiisa, nasa inyong screen po ang bank details ng Alagang Kapatid Foundation. Maraming salamat, mga kapatid. Sa Sports Express, laglag na sa Cincinnati Open sa Amerika si Pinay tennis ace Alex Ayala. Yan po ay matapos siyang talunin ng 9th seed ng torneo at world number 10 na si Amanda Anisimova. Nasecure po ni Alex ang matinding labanan sa opening set pero nakabawi naman si Amanda sa second set. Sa deciding set, lalo pang nagpakitang gilas ang kalaban at hindi na pinaporma si Alex. Final score, 4-6, 6-4, 6-2 pabor kay Amanda. Aminado ang Amerikanang isang tough match ang naging laban nila. Nang ani ay fighter na si Alex. Inaasahang magbabalik aksyon si Alex para naman sa US Open sa August 23. Muling lumundag sa tagumpay ang Pinoy pole vault champ na si EJ Obiena. Panalo ng ginto si EJ sa Golden Sand 2026 sa Poland. Nakapagtala siya ng season best na 5.91 meters. Shinare ni EJ sa social media ang kanyang winning jump with a hashtag para sa bayan. Kami po ang inyong kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Express. Ako po, si Ruth Cabal. Magandang hapon.